Ganun. Kasi iba ako eh. Gusto ko, ayaw ko nung mapares sa kanila. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So viral ngayon sa social media ang buhay ni Eman Bacosa Pacquiao, anak ni former 8 World Division Champion Manny Pacquiao. Karamihan ng mga netizen ay nagtataka kung bakit napakasimple lang ng bahay at buhay nitong anak ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao. Ngayon si Manny Pacquiao ay kilala sa pagiging matulungin at namimigay mismo ito ng bahay sa mga mahihirap nating mga kababayan. Ano nga ba ang dahilan kung bakit mas pinili ni Eman Bacosa maging simple lalo na sa kanyang pamumuhay? Kamakailan lang ay napanayam ni Jessica Soho itong si Eman Bacosa Pacquiao na kung saan ay ikwento niya ang kanyang buhay bago niya nakilala ang kanyang tunay na ama na si Manny Pacquiao. Taon 2022 ito ang taon kung saan bumisita siya sa bahay ni former 8 World Division Champion Manny Pacquiao, at sa hindi inaasahang pangyayari ay mabilis itong niyakap at tinanggap ng kanyang ama na si Manny Pacquiao. Kitang-kita ang pagkasabik nito sa ama at ganun din si Manny Pacquiao sa kanyang anak na si Eman Bacosa Pacquiao. Halos 10 years din silang hindi nagkasama ni Manny Pacquiao, kaya kitang-kita sa dalawa ang pagkasabik sa bawat isa. Kasabay ng taon 2022 ay nilagdaan na ni Manny Pacquiao ang isang dokumento na magpapatunay na kanya nang kinikila si Eman Bacosa Pacquiao bilang isang lehitimong anak at pinabago din ni Manny Pacquiao ang apelyido ni Eman Bacosa para mabilis itong makilala sa mundo ng boxing sports. Si Joanna Rose Bacosa, ina ni Eman Bacosa, ay lumantad ito noong taon 2006 at nagsasabi itong nakarelasyon ni Manny Pacquiao at mayroon silang anak. Ayon kay Joanna Rose Bacosa ay nagkaroon sila ng relasyon ni Manny Pacquiao taon 2003 at nagkaroon sila ng anak nito noong January 2, 2004. Dahil dito ay kinasuhan din ni Joanna Rose Bacosa si Manny Pacquiao dahil hindi na raw ito sinisustintuhan ni Manny Pacquiao ang kanilang naging anak. Ngunit itinanggi naman ni former 8 World Division Champion Manny Pacquiao ang mga paratang ni Joanna Rose Bacosa at binablockmail lang daw ito. Ngunit ganun pa man ay ibinasura ang kaso dahilan sa kakulangan ng mga ebidensya na nagpapatunay na si Manny Pacquiao talaga ang ama ng kanyang anak. Walang magawa si Joanna Rose Bacosa kundi tanggapin ang pagkatalo nito na ipaglaban ang kanyang anak na mabigyan ng magandang buhay. Ngunit tila itinadhana talaga at nag-iba ang ihip ng hangin at tinanggap na ni Manny Pacquiao ng buong buo itong si Eman Bacosa Pacquiao. Hindi naging madali ang buhay ni Eman Bacosa Pacquiao, dahil naranasan at dumaan ito sa matinding pambubuli at tinatawag na anak sa labas ni Manny Pacquiao. Ayon naman kay Eman ay bata pa lang siya ay alam na niya na si Manny Pacquiao ang kanyang tunay na ama, dahil sa hindi pagtago ng katotohanan ng kanyang ina. Inamin din ni Eman Bacosa sa panayam ni Jessica Soho na uhaw siya sa pagmamahal ng kanyang tunay na ama na si Manny Pacquiao. Sobrang laking pasalamat naman ni Eman Bacosa Pacquiao na tinanggap na ito ng kanyang tita Jinky, kasalukuyan asawa ni Manny Pacquiao. Malapit din si Eman Bacosa Pacquiao sa mga kapatid nito sa ama at nakilala na din niya ang kanyang lola na si Mommy D. Kasabay ng panayam ng Jessica Soho, ay dito rin niya ipinakita ni Eman Bacosa Pacquiao ang kanyang tahanan sa North Cotabato at ang mga araw-araw niyang ginagawa. Ngunit matapos ipinakita ang buhay ni Eman Bacosa lalong-lalo na ang bahay nito ay hindi nga mapigilan ng mga netizen na magkomento, na bakit ganyan ang buhay ni Eman Bacosa gayong anak siya ng pinakamayaman na boksingero na si Manny Pacquiao. Madami din ang nagulat na sa kabila ng namimigay itong si Manny Pacquiao ng bahay sa mga hindi niya kano-ano ay hindi niya mabigyan ng magandang bahay ang kanyang anak na si Eman Bacosa Pacquiao. Ngunit ganun pa man ay hindi na ito hinahabol ni Eman Bacosa anak ni Manny Pacquiao. Bagkus ay pinili na lang ng batang ito na mamuhay ng simple, at magsikap sa sarili niyang paraan para umasenso sa buhay. Dahil hindi nasusukat ang tunay na kayamanan ng isang tao sa laki ng bahay nito, kundi sa kababaan ng puso at kapayapaan na dala ng kanyang pamumuhay. Years po kasi kami hindi nagkita. Tapos Tapos? yun, sinabihan ko po siya na, Dad, plano ko po sana mag-boxing. Sabi, anak, mahirap ang boxing, nak. Aral ka na lang. Puntahin na lang kita sa Amerika, ganun, ganito, ganyan. Sabi ko, pero Dad, passion ko po yung boxing eh. Biro mo, ang kapalit ng pagboboxing, papadala ka niya sa Amerika. Boxing pinili mo? Opo. Ngayon po, nag-aaral naman po ko ng ALS po. Tapos Tapos pinirmahan niya po yung ano ko, na gawin kitang Pacquiao para mabilis pag-angat sa boxing, ganun. talaga? Opo. So siya mismo nag-alok, Opo. na gamitin mo na yung Parang apelido niya. Ganun mo. Parang bumawi po siya sa akin. Oo. Sabi ko, hala, thank you Lord. Wow!
Kinilala ka niya. Masok po ako ng kwarto, doon po ako umiyak. Sabi ko, Lord. Thank you so much, Lord God. Gustong linawin ni Eman na simula raw nung nagkaroon ulit sila ng koneksyon sa kanyang ama, nagsimula na rin daw siyang makatanggap ng sustento. Binibigyan din daw siya nito ng maayos na matutuluyan sa tuwing nag-eensayo ng boxing sa Jensan. As in, binibigyan ka niya ng pera para sa training mo, gano'n? Opo. Bumabawi naman po siya sa para maabot ko yung pangarap ko. Nung nag-boxing na ako, binigyan po ako ng pera. Dahil sa boxing, mas naging close kami. Nakabawi naman po siya. Nagkausap na ba kayo ng masinsinan Opo, tungkol heart dito? to heart po. Humingi na rin po siya ng tawad sa akin. Pinatawad ko rin naman po siya. Saka sabi ko po sa kanya na, Dad, naintindihan ko lang po sitwasyon nyo. Ang importante lang sa akin na makasama kayo. Do your best. Push. In the fight, that's count. Sinusuportahan niya na po ako sa pangarap ko sa pagboboxing ko. Kaya yun po, na-appreciate ko po siya. Opo. May nakita akong video mo, pinakilala ka ni Manny, ng daddy mo kay Mami D. Yun po, yung time na nagbisita po kami, nakita ko po doon si Mami D. Yun. Sabi niya, uy, ma, apo mo ma. Sabi ni Mami D, hala, kamukha mo talaga man. Kamukha po daw si daddy pagdating sa pananalita, sa ugali po daw. Nung nakita ka namin sa Jensan, nag-e-ensayo nun si Manny sa isang tabi. Once a boxer, always a boxer. Tapos ikaw nandun sa isang tabi. Nagbo-boxing ka rin. Opo, yun po yung time na nagpapaturo ako kay daddy na, Dad, tama ba tong galaw ko? Ganon. Dad, pwede po ba akong sumabay sa training? Sumabay po, doon ko na, para ako mamamatay. Ang hirap wala ng training mo, Dad. Hanggang nahanap na nga ni Eman ang kanyang sariling corner sa boxing ring. Anong gusto mong maabot sa pagbo-boxing, Eman? Siyempre, unang-una, gusto ko rin maging world champion kagaya ng daddy ko. Kung hindi man maging 8 division, maging undisputed champion. Ano bang pakiramdam pag nagbo-boxing? Masaya po ko, thankful po ko na nabigyan ako ng ganitong klaseng opportunity ng Panginoon. Tsaka tuwing nagbo-boxing po ko, inaalala ko lang yung mga nakaraan ko para solid po yung pagipaglaban ko. Nambubugbog ka pero bubugbugin ka rin ng kalaban mo. Paano maging masaya yon? Pag nanalo ka, maramdaman mo talaga na may kwenta ka. Pag tinignan mo yung naging buhay mo na may ganito kang mga naging karanasan, ano masasabi mo, Eman? Noon po, kine-question ko po yung Panginoon na bakit nangyayari po ito sa amin. Minsan, nagagalit ako, bakit nangyayari po ito? Mabait naman po kaming tao, hindi naman po kami masama. Pero nung lumaki po ako, doon ko po naintindihan na may plano po ang Panginoon sa buhay ko. Pero may pressure din yun, Eman, ha? Opo. Na anak ka ni Pacquiao, ha? Opo. Focus lang po ako sa fight. Hindi po ako nagpapadala sa pangalan kasi at the end of the day, hindi naman po ako si Manny Pacquiao. Ako naman po si Eman Bacosa Pacquiao. Ipinamuestro ko kay Eman ang ilan sa kanyang moves. Twist niyo po yung Ito-twist yung katawan. hips niyo po. Opo, ganun. Ganun po. Ganun. Okay. Hook tapos upper. Opo, ganun. Hook, upper. Opo. Yun, sa tatay mo rin yan? Opo. Yung sarili mo, yung hindi mo ginaya sa tatay mo? Upper body. Ganun po. Upper body. Opo. Ang boxing, hindi lang hilig para kay Eman. Sa pamagitan ng kanyang kamao, meron daw siyang misyon para ibangon ang pangalan ng kanyang ina na hanggang ngayon daw pilit dinudungisan. Pag nagbo-boxing ako, parang nabibigyan ko ng meaning yung buhay ko, yung mama ko, na papakita ko sa mundo na maliho yung akala nila sa mama ko. Mama ko hindi masamang tao. Makadiyos po ang mama ko. Pinalaki niya po ako ng mabuting puso. Para akong mixed emotion, natutuwa ako para sa anak ko. Pero parang kinakabahan ako kaya ako parang naiiyak. Kasi hindi ko alam kung anong kahihinatnan nito pagkatapos ng interview na to. Pero ako naman, I am still hoping for the best na para ito sa kabutihan ng anak ko, yung interview na ito. Lalo na po kila Sir Manny, kila Ma'am Jinky. Ayoko na pong magka-issue kasi minsan yung mga tao kahit na dapat walang issue, pinag-aaway-away na nila. Intention ko talaga is para sa anak ko, yung para sa kabutihan niya. At saka kasi siguro po sir, tungkol sa past, naka-move on na po ako. Sa mama mo, Eman, may gusto ka bang sabihin? Ma, maraming salamat ma sa pagpalaki sa akin. Mahal na mahal po kita. Proud na proud po ako na maging anak niyo po. Sa daddy mo?
Dad, maraming salamat din po sa pagsuporta sa akin sa pagboboxing, pagparamdam sa akin na mahal niyo po ako kahit hindi niyo po sinushow. Yun, alam ko po nararamdaman ko po Kinilala, kinakikiligan din, lalo't guwapo. Katulad ng mga artistang sinasabing ka-look-alike niya. Isa na dyan, si Piolo Pascual. Ang tawag sa'yo ngayon, Piolo Pacquiao. Dahil kamukha mo rin daw si Piolo. Anong masasabi mo doon? Natuwa po ako nung narinig ko po yun kasi hindi ko po yun naisip. Baga, nakafocus na ako sa fight tapos may sabi-sabi na nakita ko sa comments, mga ganun na Piolo Pacquiao po daw. Paano ba yun pag hikayatin ka kaya mag-artista? Kasi artistahin yung itsura mo. Sa endorsement na lang po, tsaka modeling. Paano ba yan? Kamukha mo raw si Piolo Pascual. Pag nasuntok ka sa mukha, Kaya nga po yun. pag nabalik ko yung mga ilong, paano yun? Okay lang naman po. Hindi naman po. Sanay naman po ako. May girlfriend ka na raw ba? Wala ho. Ano bang prospect mo na gustong maging girlfriend? Secret. Ang ilan sa mga nakatutuwang komento tungkol sa kanya, ipinabasa namin kay Eman. Suntukin mo ko ng pagmamahal mo, baby. Paano ba? Ano mga reaction mo sa mga ganito? Natatawa naman po ako. Kasi marami po akong fans na na-appreciate yung kagapuan ko. Opo. Hindi siya humble. Hindi, glory to God naman. Sayang ang face, mabugbog, ang gwapo. Okay lang naman kasi iniiwasan ko lang po yung suntok pag kaya ko. Piolo, naka-side view. Pag nakaharap daw, ikaw naman daw si Marvin Agustin. Pag tumitig daw, si Ding Dong. Oo. Titig nga, konting titig. Oo nga, meron nga. Hinamon din namin siya sa aktingan. Babato niya rin yung famous line ni Piolo Pascual. Diba? O sige, ako na. Clapper. Lights, camera, action. I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Uy, pasado!